Kinagabihan hindi dalawin ng antok si Chantal na iisip pere niya ang sinabi sa kanya kanina ni Bryson. Sinabi nitong gusto siya nitong pakasalan may Kinagabihan hindi dalawin ng antok si Chantal na iisip pere niya ang sinabi sa kanya kanina ni Bryson. Sinabi nitong gusto siya nitong pakasalan may parte ng puso niya kanina ang kinilig ngunit nang maalala niyang kasal pa siya kay Andrew ay nawala ang kilig na iyon. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo ngunit hindi niya maiwasang mapaisip, paano kung katulad kay Andrew ay magbago din ito sa kanya at ibenta siya nito? Paano kung ngayon ay mahal siya nito ngunit sa isang iglap ay mawala iyon? Takot na siyang maranasan ulit ang sinapit niya kay Andrew dahil baka hindi na niya iyon kayanin pa. Kinabukasan hinatid pa niya hanggang kotse si Bryson ayaw nga sana nitong umalis dahil gusto nitong bantayan siya. Sigurado ka ha? Ayos na pakiramdam mo. Oo nga ang kulit mo talaga. Sige na umalis ka na okay lang ako rito. Basta tawagan mo kaagad ako. Pag may masakit sa'yo o kung kailangan mo ako ha, isang tawag mo lang darating ako. Opo boss, natatawa niya itong niyakap at ginawaran ng halik sa pisngi. Napansin niya ang biglang pagsimangot nito. Oy bakit bigla ka dyan sumimangot? Kasi naman po bakit sa pisngi yung pabaon mong kiss, di ba dapat sa lips? Ay sus nagdrama pa siya. Ito na po ikikis na kita sa lips ilan ba gusto mo? Mga 5, ay gravy ang dami naman noon. Para matigil na ay hinalikan niya ito ayon sa gusto nito at ang lokong Bryson ay tuwang-tuwa naman. Nang makaalis ito ay nagpasya siyang bumalik ng bahay ngunit may mga kamay na pumihil sa kanya, ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita si Andrew. Andrew, ako nga Chantal mahal ko. Bigla na lamang siya nitong niyakap ng mahigpit sa inis niya ay tinulak niya ito sabay sampal. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa sa akin pagkatapos mo akong ibenta kay Bryson. I'm sorry Chantal, hindi ko naman iyon gusto wala lang talaga akong choice noon at saka sinilaw niya ako ng pera. Ganoon pala at nagpasilaw ka naman. Kahit bain ka pa niya ng milyones kung mahal mo talaga ako ay hindi ka masisilaw Andrew. Ang kaso 50 milyon pa nga lang iyon ay silaw na silaw ka na, gravy ka Andrew asawa mo ako pero nagawa mo akong ibenta. Umalis ka na rito bago ka pa makita ng mga tauhan ni Bryson alis. Hindi ako aalis rito na hindi ka kasama. Chantal halika na sumama ka na sa akin buuhin na natin ang pamilya natin. Huli na ang lahat Andrew dahil hindi mo na pwedeng buuhin ang sinira mo. At isa pa wala na akong dangal na ipagmamalaki sa'yo dahil kinuha na ni Bryson at hindi lang iyon pinagsawaan na niya ako. Naririnig mo ha pinagsawaan na niya ako. Wala akong pakialam kung pinagsawaan ka man niya o kung ano pa man, mahal kita Chantal at tanggap kita. Wow Andrew ang kapal-kapal ng mukha mo. Alam ko Chantal nagkamali ako, pakiwasap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maitama ko ang pagkakamali ko. Hindi na Andrew, dahil sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. Makakaalis ka na dahil hindi ako sasama sa'yo. Mag-asawa parent tayo Chantal kaya may karapatan ako sa'yo, kung natatakot ka kay Bryson ako ang bahala sa'yo. Kakausapin ko siya at ibabalik ko sa kanya ang pera niya para matapos na ito. Gravy Andrew hindi kita kinaya, pagkatapos mo akong ibenta gusto mo ngayon kausapin si Bryson at ibalik ang pera niya. Sa tingin mo ba ang katulad ni Bryson ang mapapapayag mo dyan sa kalokohan mo? Gagawin ko ang lahat mabawi lamang kita sa kanya. Bahala ka, inisita nitong iniwan sa labas ng bahay at pumasok ito ng kabahayan. Dahil desidido na talaga siyang mabawi ang asawa kaya lakas loob niyang pinuntahan ng kasino si Bryson. Ayaw siyang papasukin ng mga tao nito ngunit nagpumilit parent siya. Papasukin niyo ako, kailangan kong makausap si Bryson. Ang kulit mo sabing hindi nga tumatanggap ng bisita si amo. Ikaw ang makulit. Samantala may naririnig siyang ingay na nagmumula sa labas. Tumayo siya at lumabas para alamin kung ano ang ingay na iyon. Malayo pa siya ay agad niyang nakita si Andrew na nagwawala habang inaawat naman ng mga tauhan niya. Anong ingay ito? Malakas niyang tanong sa mga ito at agad na napalingon sa kanya si Andrew. Salamat naman Bryson at lumabas ka. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakalapit kila Andrew. Bakit nandito ka Andrew? Nandito ako para bawiin sa'yo ang asawa ko. Wow asawa mo. Sa pagkakaalam ko walang asawa na nagbebenta ng sarili niyang asawa. Hindi ko naman talaga siya ibebenta kung hindi mo ako sinilaw ng pera. Babawiin ko na sa'yo ang asawa ko dahil sa akin siya at kami ang tunay na nagmamahalan. It's too late Andrew dahil wala ka ng asawa pa na babalikan. Hindi ka mahal ni Chantal dahil ako lang ang lalaking minahal niya mula noon at magpahanggang ngayon. Sigurado ka,
Baka nakakalimutan mo Andrew sa paglipas ng mga araw at buwan ay kasabay din itong lumilipas ang pagmamahal ng isang tao. Sinungaling. Alam kong mahal pa rin ako ni Chantal at sasama siya sa akin. Sorry pero hindi na siya sa'yo sasama alam mo kung bakit. Dahil mas gusto na niya sa akin katunayan nga niyan ay gabi-gabi naming ginagawa ang ginagawa ng mag-asawa at hindi lang iyon Andrew dahil kung minsan ay siya pa mismo ang nag-aaya sa akin para gawin namin iyon, at pagkatapos noon ay walang katapusan niyang binabanggit ang pangalan ko habang sinasamba ko siya. Sinungaling ka Bryson sinungaling. Hindi ganyang babae si Chantal dahil alam kong nag-iimbento ka lang ng mga kasinungalingan. Hindi ako nagsinungaling Andrew dahil hindi naman ako sinungaling na tao gaya mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin edi huwag. Ibabalik ko na ang pera mo ng buong buo at pagkatapos noon ay isasama ko na si Chantal. Hindi ko na kailangan ng pera Andrew dahil marami akong pera at saka sa akin na si Chantal dahil benento mo na siya sa akin. Makakaalis ka na Andrew at huwag na huwag mong susubukan na itakas si Chantal dahil kaya kung pamata asterisk ng tao huwag lang siyang mawala sa akin. Bruno palabesa na ninyo ang lalaking iyan pag nanggulo pa ulit siya rito ay patay na. Ninyo kaagad. Pagbalik niya ng opisina ay kaagad niyang dinampot ang telepono at tinawagan si Chantal hindi naman nagtagal ay sumagot na ito. Hello Bryson bakit ka napatawag? Gusto ko lang alamin kung kamusta ka dyan okay ka lang ba? Okay na okay ako rito. Dito lang ako sa kwarto nanonood ng movie. Good. Chantal. Bakit? Kung sakali ba na bumalik si Andrew ay sasama ka ba sa kanya? Hindi ko alam Bryson. Bakit mo Nate anong? Wala naman. Sana kung mangyari man na bumalik si Andrew at kukunin kanya sa akin sana huwag kang sumama, sana ako ang piliin mo. Bryson, sige na ituloy mo na iyang pinapanood mo bye. Napabuntong hininga na lamang siya pagkababa ng telepono ramdam niya ang lungkot sa boses nito at dinig din niya ang pagdaralgal ng boses nito. Huwag kang mag-alala Bryson hindi kita iiwan dahil kahit bawiin man ako sayo ni Andrew ay hindi ako sasama sa kanya. Ikaw na ang asawa ko ngayon Bryson kaya ikaw ang pipiliin kong makasama.